Ito ngayon ang pasyalan ng mga backyard breeder na may potensyal. Manok is my passion! Manok is my passion. Isang mapagpalang araw mga kapasyon. Pumasyal ang Manok is my passion TV sa Bawan, Batangas kasama ang Bimeg Feeds Edition Lipa para pakinggan ang kwento ng magkapatid na parehong may passion sa pagmamanok. Banga, South Cotabato. Diyan nagmula ang ating idolo at diyan din nila kinuha ang pangalan ng kanilang farm. Halina't pakinggan natin ang istorya ng magkapatid na Proc at Joseph Montaño ng Tadyaw Game Farm mula sa San Teodoro, Bawan, Batangas sa ating Manok is my passion! Manok is my passion. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Manok is my passion. Ako po si Joseph Montaño ng Tadyaw Game Farm. Ako naman po si Proc Montaño ng Tadyaw Game Farm. Magkasama po kami aking kapatid na si Joseph dito sa Tadyaw Game Farm. Simulat sa pool, dalawa na po kami magkasama dito. Ako po ay na-in-charge sa breeding at siya naman po ay sa paghahanda at hanggang sa pagdala ng manok sa sabungan. Ang farm po namin ay nasa San Teodoro, Bawan, Batangas. Elementary days pa lang, nagmamanok na kami dahil nga sa impluensya ng aming tatay na sobrang hilig din sa pagmamanok. Doon sa amin, sa probinsya, sa South Cotabato, Banga, South Cotabato, ang tatay namin sa bahay, mayroon na kaming iilang manok na inaalagaan. Siyempre, sa pagpatuka, nagsasalita kami ng kapatid ko sa pagpapatuka ng manok hanggang sa nakahiligan ko yung pagbreeding, pasisiw. At ang kapatid ko naman ay kahiligan niya rin yung magkondisyon ng manok hanggang sa pagdala ng sabungan. Actually, nung elementary days namin, uso pa noon yung mga tupada-tupada lang, barangay-barangay. Dadayo kami niyan. Wala pa yung karton dati na yung derby box. Hawak-hawak lang namin yan ng manok. Punta ng sabungan kung saan may piyestahan o may tupadahan, doon kami.
Sa tupadahan kasi, ano lang yun eh. Siyempre, barangay-barangay, bari-baryo, kawayan lang yung roida doon. Sa dami ng tao, umaakyat kami sa puno ng niyog, puno ng bayabas, para lang makapanood. Kung minsan, nandidiktik kami doon sa ilalim ng sumisiksik kami sa mga tao doon para makapanood lang ng laban ng manok. So, yun, ang katuwaan namin, kung minsan, tumatakas kami sa bahay dahil may mga sabungan na malapit lang sa amin para lang makapanood, hindi sa pagsugal, makapanood ng laban ng mga manok. Naalala ko dati yung mga ninuno, mga matatanda namin, tuwing magbe-birthday, nagpapasabong din. Yung kasali doon, mga kapamilya lang din. May mga masasayang alaala. May attire pa na kasama. Kung anong hanap buhay, yun yung attire mo magbitaw ng manok. First few years namin na pagtrabaho dito sa Batangas, mayroon kaming kaibigan na sinama kami sa sabungan. Hindi yung sama na pupunta sa sabungan, naging incorporator kami ng sabungan dito sa Bawan. At the same time, doon nagsimula na kami na magmamanok din dito hanggang nagkaroon na sa puntong nagsarili na rin kaming farm na hindi rin namin nais na ganito kalaki. Sa katagalan, naging ganito rin dahil sa talagang hilig na sa pagmamanok. Dito naman, sa paghahanda, ako ang naka-in-charge. Ako ang nangunguna lagi sa paghahanda. Ang mga hinahanda ko, yun naman ang binibreed ni Sir Frock. Kami dito sa farm kasi makikilso. Yun lang ang biniblend namin. Nilalagyan namin ng mga sweater, roundhead. Yun lang halos yung mga pinapaikot-ikot namin ng mga bloodline dito sa farm. Ang kelso kasi, yung agility ng kelso, tapos yung focus ng laro ng kelso, parang nandoon na rin yung tapang, talino ng manok. But of course, depende rin sa paghahanda minsan. Well, madali sila ihanda kasi matalino na sila. Pinapalakas lang para yung pag-cut nila, maganda yung, mabigay nila yung todo yung, magaling sila sa cutting. Yung kelso, kaya hinahanda na lang doon para sa cut nila. Actually, yung abuhin na yan, coal miner mugs. Imported yan na nakuha ko kay Sick Kili ng Alabama way back 2014. So, yun. Maganda naman ang kinalabasan ng pag-breed namin. Ni-infusean namin ng mga hatches. Kung minsan, kinukrosan namin ng sweater. Pero maganda sila sa hatches pag na-cross sila ng mga hatches. Doon naman sa, marami kasing kulay na lumalabas. Mayroong splash white, abuhin, brown red, at saka yung black. Well, sa industriya, Patrick Idol Antonio. Bakit sir? Laging panalo parang may magic sa kamay niya na madali niya papanalunin yung manok niya. Yun, isa rin din yun si Patrick sa naging idol natin. Nandyan rin sila B-Boy. Dahil yun ang mga nauna sa industriya. So, dito mostly, mayroon tayong kelso. Yung kelso natin, mayroon tayong brownie na kelso. Mayroon tayong Johnny Jumper na kelso. At mayroon tayong machine, yung John Bishop kelso. Yun, yung tatlo na yun. Tapos mayroon tayong 5K sweater. Mayroon din tayong roundhead. Mayroon tayong Gilmore. Tapos, yun, yung ating abuhin na coal miner mugs. Mayroon din tayong gold dyan at saka white kelso. White kelso natin. Well, sa sabong, bata pa kami, mahilig na talaga sa sabong. Yung magiging passion na yon.
At the same time, para masuportahan itong farm, sinishare din namin yung ibang bloodline namin, sinishare din namin. Hindi kami naglalaban ng manok na puro sugal lang din. Kunti lang. Pag dinala mo ng manok sa sabungan, may kunting sugal yan, pero kami minimum lang. Hindi tayo doon nagsasagad ng pusta na lahat ng pinagkitaan mo sa hanap buhay, ipupusta mo doon sa manok. Minimum lang tayo. Hindi natin pwedeng ilagay yung ulo ng tao doon sa maliit na ulo ng manok na yan. Doon sa pagsusugal kasi mahirap kung yun na lang i-focus natin ang pagsusugal. Ang sa amin, ang nakita ko sa manok is panghanap buhay, hindi sa sugal. Doon sa mga baguhan, ang payo ko lang sa inyo is dahan-dahan tayo sa pagsusugal. Tingnan nyo rin yung sabong na maging kaligayahan nyo, stress reliever nyo, hindi yung puro na lang nasa sugal yung isipan nyo. Dahil kasi karamihan sa mga bata ngayon, nakikita ko, sa sabungan sila nag-umpisa hindi sa pagmamanok. Okay? So kung sa sabungan ka nag-umpisa, ang nagiging ng mindset mo is sugal talaga. Pero kung the other way around, doon sa pagmamanok ka muna sa pag-alaga, baka makikita nyo rin na pwede pala ito pangkabuhayan talaga, hindi sa pagsusugal. Well, dun sa mga baguhan, yung labanan ngayon matindi na. Simula na dun sa kung anong mga tumatakbong bloodline ngayon, yun na rin ang gagamitin para tumindi na rin yung At, laro ng manok ang tingnan, huwag yung sugal. Kasi malalim yung sugal pag laro lang at mag-enjoy. Doon naman sa mga pamilyado, lalo na sa mga yung pera na para na sa pamilya, pinagsugal pa, unahin muna natin yung pamilya. Unahin muna natin yung pagkain o pangangailangan ng pamilya nyo. Kung may sobra, at saka pwede pang konting sugal konti sa sabungan, doon na tayo. Pero yung lahat idalhin nyo sa sugal, problema tayo. Mahantong sa hiwalayan ng yan, pagkawasak ng pamilya yan. Kaya masasabi ko doon sa mga kapwa nating sabungero na yung buhay nasa sugal ng lahat, ay talaga yon, nakakalubog. Konti lang. Gawin na lang katuwaan pagpunta sa sabungan. Wag doon sa pag natalo, habulin para makabawi. Lalong lulubog. Dito sa Tajao Game Farm, kami po ay nagpapasalamat sa in-extend natulong din sa amin ni Bimig sa suporta sa pagmamanok. Nandiyan parati si Bimig, mga technical expertise nila, nag-share sila through the seminars. Kung minsan, kung may mga problema dito sa manokan, nandiyan si Bimig through their technical advisor na nag-advise sa atin kung anong gawin. At saka yung mga product ni Bimig, talagang lalong taon na to, may mga product silang nilabas doon sa mga check booster. Hanggang nakatali na yung mga early bird ko, hindi nagkasakit, hindi nagkasipon. Kahit na matindi yung init, yung December, matindi yung lamig, talagang kakampi mo talaga sa panalo itong Bimig. At papasalamat din ako, lalo na sa partner ko dito sa farm, sa kapatid ko, at saka sa mga farm hands, sa mga handler, sa mga breeder
na hindi naman pinabayaan yung farm. Nandun parati sila na patuloy na nag-aalaga ng mga manok natin sa tuwing wala tayo dito. Suporta din ng mga kaibigan. Maraming salamat po. Sa mga farm boys na kasama namin dito, kahit puyat, pagod, yan, tuloy pa rin ang gising sa umaga, madaling araw para maghanda. So, salamat sa mga sakripisyo. Sa pamilya, salamat sa pagsuporta. At alam naman na katuwaan lang at libangan lang, hindi sa sugal yung Moderate lang tayo sa pagsasabong. At tandaan parati na ang pagmamanok ay hindi sugal kundi business, pangkabuhayan. Natulong tayo sa ating mga farm hands dito na may hanap buhay sila. At at the same time, nabubuhay rin, nakatulong din tayo sa industriya ng pagmamanok. Yun lang kasi ang passion natin ang manok. Shoutout time! Shoutout po sa mga OFW dyan sa Singapore. Happy viewing kina Tantan and Olive, Junjun, Janjan, Duday, Nanay Dora, at syempre kay Wins. Ingat kayo palagi dyan. Shoutout din po kina Melmar Villamor, Josue Mercurio, Elsander Panen, at kay Ma'am Arian Lacorte. Sila ang mga masisipag ng BMEG Feeds Edition Lipa. Shoutout din po kay Sir Jason Obel, kay Dr. Remy Orencia, kay Miss Ed Sarambunay, at sa bumubuo ng BMEG Feeds Edition Laguna, lalo na kay Sir Darwin De Los Santos, ila Sherwin Almonte. Please, like and share Manok is My Passion TV sa Facebook, at huwag po ninyong kalimutan mag-follow. At ganun din po, pakisubscribe na din po ang Manok is My Passion TV sa YouTube channel nito. Maraming salamat po. God bless.